naging Assistant Secretary din po ako sa DILG. Oo. In charge of local government. Ganun po yan. At nagdepensa na rin po ako ng budget. Kasi ang DILG po, of all government departments, may pinakamalaking public information office. Isang floor po ng DILG dati doon sa Mapagmahal State. Ngayon, lumipat na sila eh. So 1 year po ako dyan, and I was the head of PBAC. PBAC pa noon eh, hindi pa back eh, 2000, year 2000 yun eh, 26 years ago. Yung isa sa Ilocos, yung isa sa Leyte, sigurado may pulang bilog yun. Yung papel, ano? Special, ano pala, masingit natin ito kapeni kasi usapang saro, di ba? At special allotment release order. Ito yung order mo na, nandito na yung pera, pwede mo nang gastusin doon sa nakaalak nyo. Ito yung nangyari sa confidential funds ni VP Sara. Ibinigay ang saro sa kanya 11 days before. Pero nakaplano na yung gastusan mula pa nung ano niya. Sandali lang, Astra. Kailangan tutukan niyo po ito para maintindihan niyo po yung ginawa. Ginawa nila tanga, taong bayan, hindi nila pwede pagbukahin tanga forever si VP Sara. Why? Kasi kami nasa gobyerno kami. Yung sarong yan, napaka-importante. Ngayon, dipit na sa panahon, di ba? So, kailangan mailatag yan bago magtapos ang taon. Hindi, saka yung plano for the whole year, planado na yun yung VP saan gagastusin itong mga perang ito. Ipa, karamihan sa atin sa gobyerno, alam natin na kung minsan, alam natin na nandun na sa allotment. Pero kailangan mong yung programa mo na nakalista doon, di ba? Kasi nagsasubmit ang ahensya. Ito yung program ko from January to December. Hindi naman lumalabas ang saro sa January. So yung projects namin in January, inuutang na ng gobyerno sa mga suppliers. Like for example, yung papel na binili ng gobyerno, ginagamit natin sa araw-araw for our encoding and all, ginamit mo na sa January pero wala pang saro. Totoo po yan. Diba? Alam nyo, hindi alam ng iba, naging Assistant Secretary din po ako sa DILG. Oo. In charge of local government. Ganun po yan. At nagdepensa na rin po ako ng budget. Kasi ang DILG po, of all government departments, may pinakamalaking public information office. Isang floor po ng DILG dati doon sa Mapagmahal State. Ngayon, lumipat na sila eh. So 1 year po ako dyan, and I was the head of PBAC. PBAC pa noon eh, hindi pa back eh, 2000, year 2000 yun eh, 26 years ago. Ay, talaga po totoo yan. Inuutang po yan at hinihintay na ng mga supplier. Kaya paglabas niyan, minsan 4, 5, 6 months, ibibigay mong bigla yan. Kasi kawawa din naman yung mga supplier. Ito lang po, tama yung sinasabi niya, since hindi nakakampik si VP noon, may friction inipit-ipit nila. Kaya hindi naman nila pwedeng ipitin indefinitely yun. So yung sinasabi nila, 125 million in 11 days, ano yun po, BS yun, propaganda yun. That 124 million is spread out over 12 months. So magkano lang yun kung 124, napakaliit po yun. Oo. Samantalang ang DILG, di nila sinisilip, ang DILG 500 plus million. Ang DOJ 500 plus million. Noon panahon na nandun pa si Boying sa DOJ, yung Remulla Brothers, mahigit 1 billion confidential funds. Ba't hindi na tinitingnan liquidation? Ikaw naman, attorney, kailangan pa bang i-memorize yan? Ba't tinakitignan kaalyado siya? Rhetorical question. Diba? Bakit nakatuto kay VP? Bakit kakambi ba si VP? Ngayon naman. Tsaka Kapeni, siguro para maintindihan din ng ating mga kababayan, what is the budget cycle of the Philippines? Ang budget cycle ng Philippines takes 2 years. Alam niyo ba yung di ba yung collection ng taxes mula sa mga lokal na pamahalaan, lahat, nire-remit yan to the Treasury. Pag-remit niya ng Treasury, tsaka pa lang yan, inaaral ng Treasury, ito yung collection natin. Gagawan yan ng na remittance to the ito pa yung gagawan ng budget for the next year. Ang release niyan, the following year pa.
Kaya nga, bakit ang PDP Laban is advocating for federalism? Dahil ang gusto ng PDP Laban, ang budget na karamihan ng budget dapat nag-belong sa local government units, di ba? Kasi sila mas nakakaalam ano ba yung proposal natin under federalism. Dapat, ang i-remit lamang ng mga local governments ay yung share ng national government. Oo, di ba? May iwan na ngayon sa local government. Yung kasi you eliminate corruption there and you eliminate also the power na parang nais natin tumuhod lagi sa Ang Malacanang. tawag dyan ay Imperial Manila. Di Yeah, ba? correct. Pero sa totoo lang po, ka-Astra, Attorney Topacio, natatawa lang tayo kasi ginagawa nilang mangmang ang Pilipino. Oo na nga nagsalita, kasi kung talagang may paglabag yan, doon pa lang sa COA pa lang hindi sila makakalusot. Sa totoo lang. So cleared po sila sa COA. Hanggang ngayon, ginaig pa nila lahat ng mga departamento ng ahensya dahil nga hindi kaalyado. So pag hindi ka kaalyado, maliwanag na meron kang sabit at may kaso pa. At hindi ka nila titigilan. Lalo na ngayon. Pero sa naramdam ng sambayan ng Pilipino, na gamit na salita, sambayan ng Pilipino, alam na po ng sambayan ng Pilipino na ginagago po ninyo kami. Pero record ito na nabanggit nyo na rin Attorney Penny yung COA. Record ito sa history ng Pilipinas. Ang DPWH, merong disallowance, notice of suspension / disallowance in 3 years na 17.355 billion. Alam nyo lang makikita may problema Pag may disallowance, tapos ganyan katagal. Yun nga mismo. So, Doon mo lang makikita may problema. it means nagpasimula yan sa bagong administrasyon. Kasi 3 years 3 years. Pero kita mo, walang nakakasuwa. DPWH pa lang yan hindi po gobyerno isang departamento pa lang. Tsaka ang dami niyan, di ba? Naka-post yan sa COA website kung ano yung mga disallowances. Anong mga researchers natin yung amount na yan? Buksan niyo yung COA website. Kaya lang mahirap kung hindi ka na, ako hindi ako masyadong nakaintindi, pinaintindi ko pa sa mga nakakaalam yung mga account. Alam mo sa nangyayari sa ating bayan, Attorney Ka-Astra, siguro it's time for us to learn more about yung nangyayari sa atin. Kasi, alam mo sa totoo lang, eto katulad ng mga vlogger, alam mo, abogado yan. Alam na yung mga termino ng abogado. Sa sobrang doon nilang gustong matutunan at gusto nilang ang kanilang mga content ay na talaga maging legitimo at hindi sabing fake news. Nag-aaral na yan. Sa totoo lang. Correct. Makatayin pa niya ng abogado. Marami tayong abogado sa gobyerno, pero nagpapaka-abogado sa maleta. Hindi namin sinasabing si Larry Gadon yun, ha? Pero wala po akong pinangalanan. Tingnan na lang po ninyo yung mga tahimik, yung excuse me, may reservation lahat. Alam niyo na yun. Alam mo, kapag totoo ang iyong pagpapahayag at kailangan ipahayag ng tama sa sambayan ng Pilipino, na ginagamit ko lagi ang word na sambayan ng Pilipino, na maririnig ko sa mga bibig ng mga kilalang tao, oh my God, ang kakapal po talaga ng mukha nila. Kaya buti may mga vloggers tayo, mga media na talagang may malasakit sa kapwa at bayan. Kaya, sa totoo lang, baka mamaya pag unalok kayo, bumigay kayo. Baka isang Hindi, pakita niyo yung t-shirt. Tanong nga, pakita mo yung t-shirt kung ano nakalagay. Tayo. I am an independent vlogger. Palaban para sa bayan. Wala ka na bayaran. Bayaran dyan, akin na. Sa totoo lang, mga kababayan, walang bayan dyan. Ito lang po, hindi, tsaka dito, hindi ka lang makakakita ng live podcast ang walang bayan. Ano kaya nga ang pakimkim namin dito, kape, pandesal, dinagdagan na namin ng keso. Pero sulit yung keso, napakasarap yung keso. Siyempre, homemade. Huwag nyo na akong bayaran basta bigyan nyo na ako ng Sinabi keso. ko yan. Hindi mo, attorney, hindi mo pa sinasabi, ginawa ko. Sana ganyan din ang gobyerno. Ay, wala akong maasahan Kaya dito, dumududog na yung sikmura. Hindi na nakakarating, naglalakad na. Alam mo ba yung iba, nagkakabayo na? Alam nyo ba, ito singit ko lang, yung sinasabi nyo. In-interview ko kahapon sa show ko, si Kamar Balbuena ng Manibela. Ang tanong ko, ano bang mga gagawin nyo para makatulong sa drivers? Alam nyo, ito nakakalungkot ang sagot niya.
Total resignation. Wala na kaming gustong gawin. Bakit? Wala namang ginagawa gobyerno eh. Napapagod lang kami, nagagastusan lang kami. Hindi na kami kumikilos, nagtitiis na lang kami. Can you imagine, pag nawala na ng pag-asa ang taong bayan, delikado na yan. Kasabi nga ni Erap a hungry stomach knows no law. Yan ang mabigat yan. Kasi di ba, dati nagrarally-rally tayo, tigil pasada, sabi nila, kami rin na napapirmisyo, wala namang epekto sa gobyerno, wala namang ginagawa. May ginawa naman ang gobyerno. Minaximize nila yung oras. Nabawasan ng isang araw ng trabaho. Pero kawawa ang mga nagmamanibela dahil na pinagkukunan nila ng kanilang pang-araw-araw para sa pamilya. Nakakatawa, pero nakakagago. Tingnan nyo, ako, abogado ko ng Pasang Mazda. Ito yung kaputan nitong gobyerno ito. Ang pamahalaan ng Malaysia, may Malaysia ng kaibigan eh. Noon tumataas ang presyo, alam yung ginawa ng gobyerno. Siguro let's say, ang gobyerno ay may 10 milyon. Kinausap nila yung oil companies. Hanggang ganito lang ang presyo. Sinabi, ito ang presyo sa world markets sa sa kalakalan. Oo, sa kalakalan. Paano? Dilugi kami. Sabi, hindi. Yung diferensya, amin. So, mababa yung presyo, kontrolado yung presyo, everybody happy. Dito, anong ginawa? Ayuda. Mahirap po yung ayuda. Bakit? Ayon sa datos na nasa akin, 560,000 persons ang directly or indirectly dependent sa transport industry. Bibigyan mo ng 5,000 yan. Paano mo i-distribute yung 5,000 sa 560,000? Meron bang manpower ang DSWD para ibigay yan? Wala! Hindi ganun kalaki ang DSWD. Anong nangyayari? I-devolve nila sa LGU. Pag dinevolve na sa LGU yan, alam nyo na, patay na yan. Bakit hindi kunin yung pera sa halip na ang kausap mo lang 5-6 na oil companies, 560,000 ang gusto mong kausapin? Mali Bakit? Kasi merong oportunidad dyan pagka-distribution sa marami. Ito yung kalokohan ng gobyerno ito. Pwede mong ibigay direkta sa oil companies. Ang problema, number 2, sabi ng isang kaibigan kong nasa Malacanang, wala na pong maibigay na subsidy, ninakaw na. Walang biro, yun ang problema. Ninakaw na, anong bibigay namin subsidy sa oil companies? Yan ang dapat unang-unang instinct ng gobyerno. Kahit walang OPSF or Oil Price Stabilization Fund, ad hoc naman ito ad hoc naman. Number 2, bakit nag-certify na rin as urgent ang gobyerno? Ang ginawa pa excise tax pa. Bakit hindi na lang sinertify as urgent yung ibinaliking OPSF? Ayan na yung opportunity, natataranta na yung legislature, gusto nang gumawa ng hakbang para yung ma-address yung rising prices. Ba't hindi ka pa nagbigay ng batas na i-reinstate yung OPSF? So yan ang mga kalokohan Bakit? Ayaw nila kasi profiteering. Ine-enable nila ang profiteering ng mga oil companies. Ang Pilipinas, ang pinakamalaking percentage ay tinaas ng oil prices sa buong mundo. Totoo. Sa buong mundo. Totoo. 81% as of February pa yan ang itinaas. Bakit? Hinayaan ng gobyerno na mag-profiteering, na tumiba-tiba ang mga oil companies. Kontrolado ng oil companies ang gobyerno, regulatory capture. Nung sinasabi nilang 60 days pa ang reserva, 55 days, bakit ibinenta nyo agad ng mahal the next day? Tama. Kung sa ibang gobyerno yan, ganun profiteering kayo, kulong kayo lahat. Alam mo, Attorney, ewan ko kung may sense ang sasabihin ko, but definitely, that's my thinking, Sa mga tao rin siguro, kasi parehas ko rin ang pag-iisip, dahil di naman kami kasing intelligent po ninyo. Balikan natin yung usaping bigas nung araw. Nangako, 20. 20 bigas. May crisis din tayo. Pero naman 20 bigas Ito yun. pero isang dakot lang. Isang dakot lang. Kanin. Attorney, para hindi ako mawala. Kasi alam mo, minsan, matanda na tayo, nawawala ako Pero nandito lang ako. Alam mo, Attorney, yung parang kwento ng bigas, sabihin ko sa iyo, yung bigas, 20 pesos, pinangako niya. Pero kanin. Ikaw ba, pag nangako ka, syempre mag-iingat ka. You need to protect your credibility as the head of credibility is very important. Pagkatapos hindi mo na ibigay
kung ano yung pinangako mo. Ako sa dami ng pera ko, kung ako si best friend mo. Gagastusan ko yan. Huwag lang ako masira sa taong bayan. Kahit sarili kong pera. Dahil kapag nasira ka na, ang hirap na pong bumalik. Tatanggap na lang sa iyo kung ano yan, pero yung tiwala hindi na. Ito rin ang nangyari po dito sa krisis. Unang-una, minumulat nila sa taong bayan na walang krisis. Maya-maya, may emergency na. Pucha. Eh kung yan, sakit yan, o heart ako sa pinyan, tigok ka na. Pinatay ka pa ng paulit-ulit. Eh tigok ka na eh, nagingalo ka na, may krisis na, sinasabi walang krisis. Pero meron pa na pula ang gobyerno dyan. At hindi totoo na 60 days? Dahil dito, nag-guest dito si Ma'am Cora Guedote. May resibo. Kaya pa hanggang 2 taon. May reserva tayo, pera. Pwedeng huwag nating pabayaan na magdusa ang ating mga kababayan, magrebelde. Dahil sa gutom, wala ka na makikilala. Pag sumala na ng pagkainan, iba na ang tingin sa inyo. Ang tingin sa iyo, Carmen, na pwede para tayo nakihain na sa pamilya. Kapeni, tingnan mo to ha, how incompetent this government is. Binabayaan nilang mag-increase kasi saan dapat nilalagay ang pera, di ba? Pinabayaan nila na ang mga oil companies, now I'm speaking as former DOE secretary, pinabayaan nila ang mga oil companies na magtaas, ngayon 152 na yata ang diesel, di ba? Kasi alam niyo ba ano ang ginawa ni Tatay Digong? 2021, Tatay Digong signed EO 138 and that is the implementation of the Mandanas Law. Diba? Yung Mandanas ruling of the Supreme Court. At kasama doon actually is the devolution of power sa mga local governments. But there is, imagine mo, bago nag-end ang panahon ni Tatay Digong, nandoon na yung puso niya, he was already forward-looking na dapat ang mga lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan to regulate even oil. Kasi kasama ang Department of Energy dyan. Although right now, hindi fully evolved. Continuity-wise, ang pag-uusapan natin, dapat si Pangulong Marcos, tiningnan niya lahat ng mga executive orders, lahat ng mga ginawa ni Tatay Digong, at in-implement niya sa panahon niya ngayon para maiwasan natin ang mga sasakunang ganito, mga krisis na ganito na hindi nakaka-address. Bakit nagagalit ngayon ang mga drivers? Pinayagan mo ang oil companies na magtaas up to 152 per liter, pero hindi mo pinapayagan ang mga drivers na magsingil magtaas ng singil sa pasahe. Tapos, bibigyan mo lang ng 5,000 pesos yung mga drivers. Ano ang nangyari? Ilang litro lang yun. Ano ang nangyari? Nauwian na, walang masakyan ng tao. Correct. Kasi isipin na, ba't ako mamamasada? Ang mahal ng gasolina. Ang dami nga nagre-reklamo eh. Kasi yung paggawa ng listahan, problematic pa yun eh. Correct. You should attack the problem at the root. Yes. Anong root? Yung presyo ng petroleum products. Bakit hindi yung kumpanya ang tinawag mo? 7, 8 lang na major ang kausap mo. Hoy! Huwag niyo itataas. Kami munang bahala. Kung anong lugi nyo, basta makaprove nyo na lugi kayo, kami na muna magbabayad. Dapat Sige na. ganon. Kasi gagasusin mo yun dun sa ano nila eh. Magkano sinabi ng 1 billion daw para sa ayuda. Bago ang gulo-gulo. How can you distribute 5,000 pesos at 560,000 persons? Lahat ba mag- All over the country ha? Attorney, if you were the president or the head of state, at nagkaroon tayo ng emergency crisis, ano ang gagawin mo? At papaano yung kumpas mo? Di ba ikaw yung may kumpas eh? Kabayo yan eh. Pinagpalo mo yan. Kaya dapat may tapauho ka. Para hindi ka malito. Blinders, oo. Baka mamaya may nagsasalita dito ang babae, may nagsasalita dito ang lalaki. Di ba? Kaya ganito itsura ng bansa natin. Kung ikaw ang head of state, what will you do? And why? Yan, ang magandang Eh, yun ang sinabi ko. Thank you Sinabi, for your wonderful question. my family. My family. Pero hindi nga original nga yung atin eh. Pinanood lang natin yung ginawa ng ibang countries na hard hit. Ganun lang gagayahin na niya. President Marcos does not even have to be smart. Because we know he's not, ano? Kasi pag nagsasalita, parang choppy na cellphone eh. Gusto mo lumigaya. Gayahin mo na lang yung ibang Asian countries na na-control nila yung presyo. I-subsidize mo na agad. Tapos,
the root, di ba? Oo. Magpapakahirap ka pa na masisira ang ulo ng DSWD secretary mo. Oo. Pagbibigyan mo ng 560,000 na 5,000. Paano gagawin? Baka ang solusyon ko, libre sa kaisa. Saka meron kang Department of Energy Secretary na habang naghihiring sa Senado, natutulog inaan. Sometimes, kapag Walang energy. alam mo ka-Astra, tayo talaga mga dating mga opisyal, kapag nandun tayo sa Senate, nakikinig tayo, naglalaban tayo ng mga budget natin, pag natutulog yung mga kinatawan ng gobyerno, it means that, why listen, why watch? Alam naman natin kung ano magiging ending. Parang manipulado. Correct. Diba? So sad to say, talagang wala pa yung oil crisis. Nasa crisis na po tayo, 2022 pa. At maalala ko lang din, Sorry, huwag kayong mag-quote sa maalala ko lang kung paano ginawa ni PRRD because we also had an oil crisis during the pandemic. Oo. Kasi nga walang mga bumabiyahe na di ba? Nasa Saksi ako lockdown yun eh. Pero alam nyo ba, kasi hindi ako fake news peddler. Anyway, alam nyo ba, nasa time ni PRRD, we were able, during the pandemic nakapag-angkat tayo ng around $100 million worth of oil galing sa Brunei. Dito fake news kasi makikita nyo yon. You go to the United Nations Comtrade website, nandoon lahat yan ng export, import, ng bawat bansa. And dito sa sa panahon ni Pangulong Marcos, 2 years, 2022, 2023, wala tayong angkat na oil from Brunei. Nagkaroon ng angkat sa Brunei 2024 and that's around 25 million US dollars. Alam nyo kung hindi lang vindictive itong administrasyon na ito, the best person who is going to be the trade missionary sa kakulangan ng ating oil is the Vice President. Bakit napakaganda ng relasyon ng tatay at ng mga Duterte sa lahat ng mga bansa na karatig natin? Ang tagal na ng BIMP-IAGA, this is Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines agreement, trade agreement. Kami sa Mindanao, bata pa lang ako, alam ko na nanggagaling yung mga ng mga langis doon, lahat ng mas mura bumili doon dahil mas madaling pumunta kaysa pumunta ng Manila. And sinabi ko nga, supposed to be ang mga local governments may power na dapat to talk to foreign investors di ba? But the EO 138 ay hindi fully in-implement ng administrasyong ito. 2021, before the end of PRRD's time, nag-issue siya ng EO. Kaya pala may langis na dumating sa Davao City from Brunei. Hoy, ka-Astra, yung Sinabi naman ako na alam nyo. Alam mo ka-Astra, ikaw na yung least uninvited ngayon na sikat, even if you're invited today. Ayan ka na naman, you will tackle up issues na lagi kang na-i-issue. Brunei na naman yan. Are you Brunei Yuki? Anyway, madagdagan ko lang yun, By the way, ito ay expose ko, Alam nyo, bini-BS tayo ng TFA natin. Alam nyo naman yung BS? What is BS? Bullshit. Sige, sabihin ko. Tinanong mo Kasi, walang bayad magtanong dito sa kapiyan. I-believe nyo na lang. Alam nyo kung bakit? Ito Etong storya tungkol dyan sa langis. Sabi ng DFA natin, nakipag-usap daw sila sa Iran. Imagine, ang galing, nakipag-usap sa Iran. Si Donald Trump, hindi makumbinsi Iran, tayo, ang galing natin, Nagpa-photo up pa yung magandang babaeng sekretary natin ng DFA. Sino yun? Yung sekretary ng DFA, di ba? Secretary Lazaro. Lazaro. Guys, napakagandang babae, di ba? Yes. Yes. Kasi ang ganda ni Laila de Lima. Yun. Maganda si Sir. Anyway, nagpa-photo up pa dun sa Iranian ambassador. Ito ang sinabi nila sa atin, Nag-usap na daw sila, okay na daw. Sabi daw ng Iran, padadaanin nila lahat ng barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Teka muna. Hormones. Meron akong classmate noon na nag-drop out na sa law school na nag-career sa foreign service. Naging ambassador na sa Russia.
tinawagan ko, ano ba to? Anong story nito? Diplomatic success ba? Sabi niya sa akin. Ayaw siyempre magpangalan. Siya nagsabi sa akin, BS yan pare. Sabi ko, bakit? Walang tanker na malaki. Walang barkong malaki ng Philippine Registry na dumadaan sa Strait of Hormuz. Iba yung mga dumadaan dyan. Ang lalaki dyan. Yung mga VLCC. Mga very large container na container craft. Yan. Walang Philippine Registry niyan. Yung sinasabi mong pag yan ay papunta sa Pilipinas, papadaanin, sabi niya, hindi totoo yan. Sa diplomacy, wala silang pakialam kung saan papunta yung barko na may dalang langis. Ang importante dyan, registry. Yan. Kanino ba naka-register yan? British registry yan, hindi pwede kalaban ng Iran. Hindi dadaan yan. Ang nakapag-negotiate, Japan, India, Pakistan, China, tumadaan kasi kakampi nila. Yung iba, sabi niya, pag sinabi nila na lahat yung mga tanker na papunta sa Pilipinas ay pinadaan sa Strait of Hormuz dahil nakipag-usap sila sa Iran, hindi po diplomacy yun. Ang Iran, basta hindi papuntang Amerika at hindi American registry yung barko, padadaanin, magbayad ka lang. So, di ba, the next day sinabi, hindi porket pinadaanan ng Iran yung mga tanker papunta sa Pilipinas, ibababa ang presyo. Bakit? Kasi binabayaran natin yun. Ayaw nilang paalam yan kasi gusto nilang sabihin, ang galing natin mag-negotiate. 1 peso per barrel ang bayad. So, yung mga VLCC na 1 million barrels ang dala, napakalaki. 1 million pesos ang binayad ng Pilipinas para lang magpakitang tao na So, ibig mo nakapag-negotiate tayo. sabihin- So, bayad yun, hindi yun diplomasya. attorney, ang ibig mo sabihin, kwentong barbero pala yan. Yeah, pinalalabas na namin ginagawa. They want to make it appear that there is a diplomatic coup na nauwi, galing natin, nakausap natin ng Iran. In reality, sabi niya, in all probability, ang usapan niyan, sige, padaanin mo, magbabayad kami. Ibig sabihin, hanggang sa kwentong barbero, manipulado Yes, sa yes. kaleta. Para masabi na hindi Bayan. ginagawa ang gobyerno. So lahat ng accomplishment na nangyayari ngayon, at saka yung mga kwentong binahayag at pinarira natin sa Pilipinas, bayad. Bakit Bayad hindi daw yun, natin bayad daw tanggalin yun. yung totoong kwento ng mga hindi bayad? Palakpakan naman na. Hindi, tsaka, Kapeni Ferdino, nag-declare ang Malacanang ng state of energy emergency. Tama? Tama. Ano ngayon ang naging aksyon? Sabi nga ni Chris Aquino, Nag-declare na. Kung nag-declare ka ng state of emergency, no? Energy emergency, tuloy-tuloy dapat. Ngayon, naka-break ang legislatura, di ba? Naka-break sila hanggang May 5, I think. Walang session. Pero sa April Pero, 15 meron, ha? busy sila sa April 15 para sa impeachment. Oo, sa impeachment. Correct. Diba? Instead of the president calling for an emergency legislative session to address the emergency of our energy, anong ginagawa nila ngayon? Diba? Anong ginagawa ng gobyerno to implement the state of energy emergency? Ito kakaasa, kumakanaka na naman ganyan. Mamaya wala na naman yung page mo. Kaya mga kaibigan, pag hindi nyo nakikita, di ba nawawala rin yung PDB, NCR, ito na. Kaya medyo, ko ngayon, patwitams tayo dahil wala na Kapeni, sabi nila kakasuhan nila lahat ng fake news peddler kasi sinabi ni nang nagpunta yung at meron daw tayo padadaanin. Bakit dapat kasuhan ni ni Secretary ng PCO ang Iran military page? Kasi there's an Iran military page. Kumalat ito na meron post ang Iran military page na according to the Filipino source na allow daw yung Filipino vessel. Ibig sabihin, it's a fake news daw na allowed ang Filipino vessel. Ito that's an Iran military page with 1 million followers. Oo, nakita ko to, sinare ito ni Adrian. Maraming nag-share dito, Sino no? Adrian? Adrian Pascual. Kaya ka lagi nawawaw
mali. Mahilig po magsalita, walang apelido. Sige, di ba? Hindi lang si pero marami, di ba? Kasi Huwag kang magsasabi pag hindi Italiano, mapapahaba ka na it's naman. the Iran military that said na yung Pilipino Pilipino lang din daw ang nagsabi na allowed ang Pilipino Meron na pala. Yes, Yan, sinasabi ko sa inyo eh. Validated pala So yung dito ko. dapat ang kasuhan nila ng PCO ang Iran military for Validated pala yung spreading info ko. fake Hindi ko alam yun. news. Hindi ko alam yun, ha? Alam mo talaga yung ating batas ngayon, talagang tama yung terminong ginamit ng mga official na naka-ban talaga up to now. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung Supreme Court, di ba sa harapan merong timbangan na gano'n. Tingnan mo, baka medyo nakagewang na eh. Ay, hindi. Ang Supreme Court naman hindi eh. Yes, pero doon kasi meron tayong yung babae na kapiring. Sa totoo lang, gusto kong mag-design ng ganyan, mag-drawing eh. Wala, yung piring niya ngayon may butas dito eh. Kasi hindi ba kasi, buti na lang talaga nanindigan ngayon ng Supreme Court. And it's a good news for us. Kasi baka ginagawa na yung timbangan ng tama. Talagang mali ang timbangan for me. Tsaka alam mo, Kapeni, nakakalungkot na nasa state of energy emergency tayo. Ngunit hindi nagkakaroon ng kapangyarihan ang mga local governments. Kaya tama yung sinabi nila na walang alam yung Davao about the pagdating ng Kasi ang nag-aangkat at kumukuha ng mga are the oil companies, di ba? At hindi ito sa local government, nakasalalay ito sa national government. And walang ginagawa yung ating pamahalaan ngayon to check magkano ba yung angkat nila nung Kasi alam ko ngayon, may alam ako kung saan makakabili ng ng oil na Saan? mura. Ba't di mo i-share? Hindi, wag na kasi sasabihin na naman Sasabihin mo ganyan, pagkatapos hindi mo sasabihin. Yung mga katabi natin, Yan ang hirap sa iyo eh. let's Pagkasalita sige. ka saan? Malaysia, Singapore, may mga excess yan na mayroon tayo dyan sa... Binibitin mo yung magdang people. Oo, ibig ko sabihin, gano'n ang ginawa ni PRRD. Nilayon niya yung mga mata natin sa malalayong bansa, inilapit, pero walang ginagawa ang Department of Energy for this para ang masaklap dito, yung nga, di ba, na hindi nila kino-call out ang attention ng mga oil companies. Hindi mahal ang kuha nila. Bakit 152 ang presyo natin ngayon sa Grabe ating, naman. sa ating Talaga eh. profiteering? Wait, sandali lang na Astra, baka makota ko. Kasi may sinasabi ako kanina na putol mo. Sabi ko, ang alam ko, yung words kanina na ang alam ko about yung sa bend ng load, pati yung nakapiring. May karugtong yun eh, pinutol mo. Ang alam ko, narinig ko, nabasa ko. But it's not myself. Ha? So, baka